Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at matatayog na puno ng nyog, doon lumaki si Mayet. Isang dalagang halos hindi pa nasisilayan ang tunay na mundo sa labas ng kanilang bakuran. Sa murang edad, nasanay na siya sa simpleng buhay. Pagising ng maaga, pagtulong sa gawaing bahay, at pakikinig sa mga bilin ng kanyang ama na si Mang Ricardo. Kilalang kilala sa kanilang lugar si Mang Ricardo bilang isang respetadong negosyante. Meron siyang maliit ngunit maayos na tindahan na siyang bumubuhay sa kanilang mag-ama. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging masipag at matatag, siya rin ay isang ama na mahigpit magbantay sa kanyang nag-iisang anak. Para kay Mayet, ang mundo ay umiikot lamang sa kanilang tahanan at sa mga mata ng kanyang ama. "Mayet, huwag kang lalabas nang hindi ka nagpapaalam ha?" Madalas niyang paalala. At tulad ng isang masunuring anak, sinusunod iyon ni Mayet. Kahit paminsan, ay lihim niyang hinahangad ang makaranas ng kalayaan. Sa kanyang puso, may mga tanong na hindi niya masagot-sagot. Ano kaya ang pakiramdam ng makasalimuha sa ibang tao? Ano kaya ang saya ng sinasabi ng iba tuwing pista? Ang kanyang pinsang si Mercedes, ang kanyang kabaliktaran. Palangiti, palabiro, at malaya sa pagkilos. Madalas itong dumadalaw sa kanila at nagkikwento ng mga nangyayari sa kabilang baryo. Mga sayawan, kantahan, at masasayang pagtitipon. Isang hapon, habang nakaupo sila sa lilim ng puno ng mangga, muling nag-aya si Mercedes. "Mayet, may pista sa amin sa susunod na linggo. Sumama ka naman. Isang gabi lang naman eh. Pangako magiging masaya ka," sabi nito. Habang kinikindatan siya, napatingin si Mayet sa kanyang ama na nooy abala sa pag-aayos ng paninda. Alam niyang hindi madali ang manghingi ng pahintulot, ngunit may kung anong lakas ng loob na bigla na lamang umuspong sa kanyang dibdib. "Baka naman po pwede akong sumama, Itay?" Mahina ngunit may pag-asang tanong niya. Saglit na natigilan si Mang Ricardo. Tumingin ito sa kanyang anak. Tila sinusukat ang kanyang kahandaan. Sa mga mata ni Mayet, makikita ang pananabik na matagal nang nakakulong. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. "Isang gabi lang ha? At sasamahan ka ni Mercedes. Uuwi ka kaagad." Sa wakas ay sagot ng kanyang ama. Hindi makapaniwala si Mayet sa kanyang narinig. Sa unang pagkakataon, pinayagan siyang makita ang mundong matagal na niyang inaasam-asam. Napangiti siya ng buong saya. Isang ngiting bihira niyang ipakita. "Salamat po, Itay. Hindi po kayo magsisisi," sagot niya habang halos mapatalon sa tuwa. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, may bahagyang pag-aalala sa puso ni Mang Ricardo. Hindi niya may paliwanag, ngunit parang may paparating na pagbabagong hindi niya mapipigilan. Samantala, si Mayet ay abala sa pag-iisip kung ano ang kanyang isusuot, kung papaano siyang kikilos, at kung ano ang kanyang makikita. Para sa kanya, ang pista ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang. Ito ay pintuan patungo sa mundong hindi pa niya nararanasan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw at tugtog ng pista, ay magsisimula ang kwento na talaga namang magpapabago sa kanyang buhay. Hanggang sa dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Mayet. Mula pa lamang sa umaga, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang simpleng bestida. Isang mapusyaw na dilaw na tila sumasalamin sa kanyang inosenteng pagkatao. Maingat niyang sinuklay ang kanyang mahabang buhok at tinirintas iyon ng maayos. Sa salamin, tila ibang Mayet ang kanyang nakikita. Hindi na ang dalagang laging nakakulong sa bahay, kung hindi isang babaeng handang tuklasin ang mundo. Hapon pa lamang ay dumating na si Mercedes. Dala ang kanyang masiglang ngiti. "Handa ka na ba?" tanong nito habang hinahawakan ng kamay ni Mayet. "Oo, pero kinakabahan ako," sagot ni Mayet. Bahagyang nanginginig ang boses. "Normal lang yan. Huwag kang mag-alala. Tara na."
Bago pa magbago ang isip ng tatay mo, biro ni Mercedes. Nagpaalam sila kay Mang Ricardo. Natahimik lamang na tumango. Ngunit sa kanyang mga mata, halatang may halong pag-aalala. Pinanood niya ang papalayong figura ng kanyang anak na ngayon papasok sa mundong matagal na niyang inilayo rito. Pagdating nila sa kabilang baryo, bumungad kay Mayet ang isang makulay at masigasig na tanawin. Kumukudi-kutitap ang mga ilaw na nakasabit sa paligid. Sumasabay ang tugtog ng masayang musika. May mga batang tumatakbo, matatandang nagkekwentuhan, at mga kabataang nagsasayawan sa gitna ng plaza. Napatigil si Mayet, tila nabighani sa kanyang nasaksihan. Ganito pala ang pista? Bulong niya sa sarili. Napangiti si Mercedes. Halika na, huwag ka nang mahiya. Habang naglalakad sila, maraming matang napapatingin kay Mayet. Hindi dahil sa siya'y kakaiba, kung hindi dahil sa kanyang likas na kagandahan at inosenteng aura na bihirang makita sa lugar na yon. At doon niya unang nakita si Peter. Nakatayo ito malapit sa isang tindahan ng inumin. Nakasuot ng simpleng kamiseta at pantalon. May kakaibang kumpiyansa ang kanyang tindi at nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo ni Mayet. Mercedes, sino yon? Mahina niyang tanong. Sumunod ang tingin ni Mercedes at bahagyang napakunot ang noo. Si Peter yan. Magsasaka dito. Kilala yan pero... Hindi na natuloy ang sasabihin ni Mercedes dahil papalapit na si Peter. Magandang gabi, pati nito. Nakangiti kay Mayet. Mukhang ngayon ka lang napadpad dito ah. Hindi makasagot agad si Mayet. Para siyang nawalan ng boses. Ngunit sa huli, mahina siyang sumagot. Oo. Simula noon, hindi na sila naghiwalay ng gabing iyon. Inanyayaan siya ni Peter na sumayaw. Sa bawat hakbang, sa bawat tinginan, unti-unting nahulog ang loob ni Mayet sa binata. Ngunit sa likod ng masasayang sandali, may mga bulong na hindi niya pinansin. Si Peter? Ay nako, kilala yan tito. Mahilig sa sugal at inom. Sayang ang babaeng yan kung mapupunta lang sa kanya. Narinig iyon ni Mercedes, ngunit hindi niya kaagad sinabi kay Mayet. Nakita niya ang saya sa mukha ng kanyang pinsan. Isang saya na matagal na nitong hindi nararamdaman. Sa pagtatapos ng gabi, bago sila umuwi, hinawakan ni Peter ang kamay ni Mayet. Pwede ba kitang makita ulit? Tanong nito. Hindi nagdalawang isip si Mayet. Oo. At sa simpleng salitang iyon, nagsimula ang isang pag-ibig na magdadala sa kanya sa landas ng sakit, pagsubok at pagsisisi. Habang pauwi sila, tahimik si Mayet ngunit may ngiti sa labi. Hindi niya alam na ang gabing iyon, ang gabing puno ng ilaw at saya, ay siya ring simula ng unos sa kanyang buhay. Mula nga ng gabing iyon ng pista, tila nagbago na ang mundo ni Mayet. Ang dating tahimik at sunod-sunod sa utos na dalaga ay unti-unting natutong mangarap, nang higit pa sa nakasanayan niyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang isipan ay napupuno ng alaala ni Peter. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga salita, at ang pangakong muli silang magkikita. At nangyari nga iyon. Sa tulong ni Mercedes, nagkakaroon ng mga lihim na pagkikita sina Mayet at Peter. Sa likod ng mga punong kahoy, sa gilid ng bukirin, o kaya sa tahimik na bahagi ng baryo. Doon nila binuo ang isang pag-ibig na puno ng kilig at pangarap. Hindi kita pababayaan, Mayet. Madalas sabihin ni Peter habang hawak ang kamay niya. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Hindi mo na kailangang matakot kahit kanino. Sa bawat salitang iyon, lalong tumitibay ang paniniwala ni Mayet na tama ang kanyang pinili. Hindi niya nakikita ang mga pagkukulang ni Peter. Ang tanging nakikita niya lamang ay ang lalaking handa siyang mahalin. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Mang Ricardo ang pagbabago sa kanyang anak. Mas madalas nang mawala si Mayet sa bahay. May mga sandaling tila lutang ito at palaging nakangiti ng mag-isa. At bilang isang amang sanay magmasid, hindi niya yun pinalampas. Mayet, isang gabi ay tinawag niya ang kanyang anak. May gusto akong itanong sa'yo.
Kinabahan si Mayet. Ano po yun, Tay? Sino ang lalaki? Parang tumigil ang kanyang tibok ng puso. Hindi niya alam kung papaanong sasagot. Ngunit alam niyang wala na siyang maitatago. Si Peter po. Mahina niyang sagot. Nalaki ang mga mata ni Mang Ricardo. Si Peter? Yung anak ni Mang Lito? Tumango si Mayet. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Ang dating kalmadong mukha ay napuno ng galit at pag-aalala. Hindi pwede, mariing sabi nito. Mayet, hindi mo kilala ang lalaking yan. Sugarol yan, lasinggero, walang maayos na kinabukasan. Tay, hindi po totoo yun. Agad na sagot ni Mayet, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Mabait po siya sa akin at mahal niya ako. Mahal? Napatawa si Mang Ricardo. Ngunit walang saya sa kanyang tinig. Anong klaseng pagmamahal ang maibibigay ng isang lalaking hindi kayang ayusin ang kanyang sariling buhay? Hindi niyo po siya kilala. Sabi ni Mayet. Sa unang pagkakataon ay sinagot niya ang kanyang ama. Nagbago na po siya para sa akin. Umiling si Mang Ricardo. Bulag ka sa pag-ibig, anak. At ayokong makita kang magsisibalang araw. Ngunit huli na ang lahat. Sa puso ni Mayet, si Peter ang kanyang pinili. Simula noon, lalong naging lihim ang kanilang relasyon. Lalong tumindi ang galit ni Mayet sa kanyang ama. At lalo rin siyang kumapit sa mga pangako ni Peter. Hanggang sa dumating na ang gabing magpapabago sa lahat. Mayet, sumama ka na sa akin, bulong ni Peter, habang magkahawak ang kanilang kamay. Hindi tayo tatanggapin ng tatay mo, pero kaya nating mabuhay. Magkasama. Tumingin si Mayet sa paligid. Sa bahay na kanyang kinalakihan, sa amang minsang naging sandigan niya. Ngunit nanaig ang kanyang puso. Sige, sasama ako sa'yo. Sagot niya, may halong takot at pananabik. At sa ilalim ng dilim ng gabi, iniwan ni Mayet ang kanyang tahanan. Dala ang pagmamahal na akala niya ay sapat para harapin ang mundo. Hindi niya alam na yun na ang simula ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Sa unang mga buwan ng pagsasama ni Mayet at Peter, tila isang panaginip ang lahat. Nakatira sila sa isang maliit na kubo sa gilid ng bukirin. Payak, ngunit sa mata ni Mayet ay sapat na yon basta't magkasama sila. Araw-araw ay gigising siyang katabi ang lalaking pinili niya, laban sa lahat. At sa kanyang puso, yun na ang tunay na kaligayahan. Masipag sa umpisa si Peter. Nagbubukid siya sa umaga at umuwi na may dalang pagkain na kaunting pera. Sa gabi, sabay silang kumakain habang nagkikwentuhan patungkol sa kanilang mga pangarap. Isang mas malaking bahay, mas magandang buhay, at mga anak na kanilang bubuuin. At hindi nagtagal, dumating na nga ang biyaya. Isang batang lalaki ang isinilang ni Mayet. At makalipas ang 2 taon, ay sinundan pa ito ng isang batang babae. Sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, nararamdaman ni Mayet ang kakaibang lakas. Kahit mahirap ang buhay, pinipilit niyang maging matatag. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula sa maliliit na bagay. Ang madalas na pag-uwi ni Peter ng gabi na, ang amoy ng alak sa kanyang hininga, at ang pagkawala ng perang dapat sanay para sa kanilang pamilya. Sa una, pinili ni Mayet na unawain. Pagod lang siguro siya, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon. Naging madalas ang pagsusugal ni Peter. Minsan, ilang araw itong hindi umuwi. Kapag bumabalik, wala itong dalang pera. Sa halip ay may utang pa. At sa tuwing nagtatanong si Mayet, galit ang isinusukli nito. Tumahimik ka na lang. Ako ang lalaki dito, sigaw ni Peter isang gabi. Doon unang naramdaman ni Mayet ang takot. Hindi na yun ang lalaking minahal niya sa pista. Unti-unti itong napalitan ng isang taong hindi niya makilala. Isang lalaking puno ng bisyo, galit at kapabayaan. Lumala pa ang lahat nang magsimula itong manakit. Sa tuwing wala siyang maibigay na pera para sa alak o sugal, si Mayet ang napagbubuntungan ng galit. Kahit sa harap ng kanilang mga anak,
Hindi na nito napipigilan ang sarili. Tahimik na umiiyak si Mayet tuwing gabi. Yakap ang kanyang mga anak. Doon niya unti-unting napagtanto ang katotohanan. Lahat ng babala ng kanyang ama ay totoo. Ngunit huli na ang lahat. Isang gabi, dumating si Peter na lasing. Hindi ito nagsalita. Kinuha lamang nito ang ilang gamit at nag-impake. Saan ka pupunta? Nanginginig na tanong ni Mayet. Hindi ito kaagad sumagot. Ngunit nang tumingin ito sa kanya, wala nang kahit na anong pagmamahal sa mga mata nito. May iba na ako, malamig nitong sabi. Mas bata, mas magaan kasama. Parang gumuho ang mundo ni Mayet. Paano kami? Paano ang mga anak mo? Halos pabulong niyang tanong. Ngunit tumalikod lang si Peter at sa isang iglap, iniwan niya ang pamilyang minsan niyang pinangakuan ng habang buhay. Naiwan si Mayet sa madilim na kubo. Yakap ang kanyang 2 anak. Wasak ang kanyang puso at walang kasiguraduhan sa hinaharap. Sa gabing iyon, tuluyan nang naglaho ang kanyang mga pangarap. At sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, naisip niyang bumalik sa kinalakihang tahanan. Dala ang bigat ng pagkakamali at ang pag-asang baka may natitira pang pagtanggap. 5 taon ang lumipas, ngunit para kay Mayet, tila isang mahabang bangungot ang bawat araw na kanyang dinaanan. Mula sa masayang pangarap ng pag-ibig, nahuwi sa isang realidad na puno ng sakit, kahirapan at pangungulila. Ngayon, hawak ang kamay ng kanyang 2 anak, isang 5 taong gulang na lalaki at isang 3 taong gulang na babae. Tinahak niya ang daang matagal na niyang iniwasan. Ito ay ang pauwi sa kanilang tahanan. Habang papalapit siya sa kanilang lumang bahay, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang mga araw na siya'y ligtas, ang mga gabi na payapa, at ang mga sandaling kasama niya ang kanyang ama na si Mang Ricardo. Ngunit kasabay ng mga alaalang iyon, ay ang matinding hiya at pagsisisi. Ano kaya ang sasabihin ni Itay? Bulong niya sa sarili. Huminto siya sa tapat ng kanilang bakuran. Hindi na yon kasing sigla ng dati. Ngunit nananatili pa rin ang matibay na istruktura ng bahay. Tila sumasalamin sa katatagan ng taong nakatira rito. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang kumatok. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang sumilip. May bahid ng pagod sa muka, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Si Mang Ricardo. Ano yon? Tanong nito. Tila hindi kaagad nakilala ang nasa harapan. Hindi kaagad nakapagsalita si Mayet. Nanginginig ang kanyang labi at unti-unting pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Tay? Mahina niyang sambit. Parang natigilan ng oras. Tinitigan siya ni Mang Ricardo. Mula ulo hanggang paa. Ang dating masiglang dalaga ay wala na. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang payat, matamlay, at halos hindi na makilalang babae. Mayet? Halos pabulong nitong sabi. Puno ng disbelief. Tumango si Mayet. Tuluyang napahagulgol. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ama. Patawad po, Tay. Patawad po sa lahat. Umiiyak niyang sabi. Hindi ko po kayo pinaniwalaan noon. Mali po ako. Ako po ang nagkamali. Tahimik lamang si Mang Ricardo. Wala itong sinabi. Ngunit makikita sa kanyang mga mata ang sakit. Hindi galit, kung hindi lungkot sa sinapit ng kanyang anak. Lumapit ang 2 bata at kumapit sa saya ni Mayet. Tay, mga apo niyo po sila. Nanginginig niyang dagdag. Muling tumingin si Mang Ricardo. Ngayon ay sa 2 batang inosente na walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. At sa sandaling iyon, tila natunaw ang matagal na niyang kinikimkim na sakit. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya pinagalitan si Mayet. Hindi siya nagtanong. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang balikat ng kanyang anak at pinatayo ito. Tumayo ka, mahinaon niyang sabi. Pagkatayo ni Mayet, bigla siyang niyakap ng kanyang ama. Isang mahigpit na yakap, punong-puno ng pagpapatawad. Doon tuluyang bumagsak ang lahat ng emosyon ni Mayet. Sa yakap na yon, naramdaman niyang hindi pa huli ang lahat. Salamat at umuwi ka na, anak.
Bulong ni Mang Ricardo. Dito talaga ang bahay mo. Sa simpleng salitang iyon, muling nabuhay ang pag-asa sa puso ni Mayet. Pumasok sila sa bahay, hindi na bilang bisita, kung hindi bilang isang anak na muling tinanggap at isang ina na handang magsimulang muli. Ngunit sa kabila ng pagbabalik, dala pa rin niya ang sugat ng nakaraan at ang determinasyong hindi na muling magpapadala sa maling pag-ibig. Sa mga sumunod na buwan ay hindi naging madali para kay Mayet. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, daramdaman niya ang katahimikan. Ang uri ng katahimikang hindi dala ng takot, kung hindi ng seguridad. Sa ilalim ng bubong ng kanyang ama, unti-unti siyang muling natutong huminga ng maluwag. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang tumulong sa tindahan ni Mang Ricardo. Noong una, naninibago siya. Ang mga gawain na dati hindi niya pinapansin, ngayon ay bahagi na ng kanyang responsibilidad. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, tinanggap niya ito bilang pagkakataon upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Habang abala siya sa pagtitinda, ang kanyang dalawang anak ay masayang naglalaro sa loob ng bahay. Madalas niyang pagmasdan ng mga ito, ang kanilang inosenteng mga ngiti, ang kanilang halakhak, at doon niya hinuhugot ang lakas upang magpatuloy. Unti-unti ring nagbago ang kanyang anyo. Ang dating payat at matamlay na si Mayet ay nagkaroon muli ng sigla. Hindi man ganap, ngunit sapat upang makita ang pagbabago. Sa kanyang mga mata, makikita na ngayon ang determinasyon. Isang matibay na paninindigan na hindi na siya babalik sa dating buhay. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga paninda, nilapitan siya ni Mang Ricardo. Maayos ang pagpapatakbo mo dito, anak, sabi nito, may bahagyang ngiti. Pwede ka nang humawak ng ibang bahagi ng negosyo. Nagulat si Mayet. Ako po, Itay. Tumango ito. Panahon na para matuto ka, hindi lang para sa akin, kung hindi para sa mga anak mo. Sa mga salitang iyon, lalong tumibay ang loob ni Mayet. Hindi na siya ang dating dalagang umaasa lamang sa iba. Ngayon, isa na siyang ina na handang magsakripisyo at lumaban para sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, muling ginulo ng nakaraan ang kanilang tahimik na buhay. May isang lalaking tumayo sa harap ng kanilang bahay. Kuskusin ang itsura, ngunit pamilyar ang anyo. Si Peter. Nanlaki ang mga mata ni Mayet nang makita ito. Bumalik ang lahat ng alaala, ang sakit, ang takot at ang galit. Mayet, mahina nitong tawag. Lumapit si Mang Ricardo, handang ipagtanggol ang anak. Ngunit pinigilan siya ni Mayet. Ako na po, Tay. Sabi niya, matatag ang boses. Humarap siya kay Peter, hindi na bilang babaeng dating umiyak sa kanyang harapan, kung hindi bilang isang taong muling binuo ang sarili. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Napakamot sa ulo si Peter. Narinig ko, bumalik ka na dito at maayos na ulit ang buhay mo. Hindi siya sumagot. Pwede bang magsimula ulit tayo? Dagdag nito. Para sa mga bata lang. Tahimik si Mayet, ngunit sa loob-loob niya ay may nagbabagang desisyon. Hindi siya kaagad nagsalita. Sa halip, tinitigan niya si Peter. Parang sinusukat kung sino na ito ngayon. Sige. Sa wakas ay sabi niya. Nagulat si Mang Ricardo, ngunit nanatiling kalmado si Mayet. Pero sa pagkakataong ito, may mga kondisyon. Dugtong niya. Hindi alam ni Peter, ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang dating Mayet na madaling malinlang. Sa likod ng kanyang pagtanggap ay isang planong matagal na niyang binubuo, isang hakbang tungo sa hustisya. At sa muling pagpasok ni Peter sa kanyang buhay, hindi na ito patungkol sa pag-ibig. Ito ay patungkol sa katotohanan, lakas at pagbibigay hustisya para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Ang muling pagpasok ni Peter sa buhay ni Mayet ay hindi na nagdala ng kilig, kung hindi ng katahimikang may lalim at layunin. Sa panlabas, tinanggap niya ang dating kinakasama, ngunit sa kanyang puso, malinaw ang kanyang hangarin. Hindi na siya babalik sa dating pagkakamali. Sa mga sumunod na araw, madalas dumalaw si Peter sa bahay ni Mang Ricardo.
Nagpanggap itong nagbago na. Tumutulong sa maliliit na gawain, nakikipaglaro sa mga bata, at nagpapakita ng kabutihang matagal nang nawala. Ngunit hindi nabulag si Mayet. Bawat kilos, bawat salita ay kanyang inoobserbahan. Sa tulong ng isang kakilala ni Mang Ricardo sa barangay, unti-unti niyang sinimula ng pagkalap ng ebidensya. Inilahad niya ang mga taon ng pananakit, ang pisikal na abuso, ang kapabayaan, at ang pag-iwan ni Peter sa kanilang mag-ina. May mga kapitbahay na tumistiko. May mga lumang markas sa kanyang katawan na nagsilbing patunay. At higit sa lahat, ang kanyang sariling salaysay bilang isang ina na lumaban para sa kanyang mga anak. Hindi madali ang bawat hakbang. May mga gabing hindi siya makatulog. Pumabalik ang mga alaala ng sakit at takot. Ngunit sa tuwing makikita niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog, muling tumitibay ang kanyang loob. Hindi na ito para sa akin lang. Pulong niya sa sarili. Para ito sa kanila. Dumating na nga ang araw ng paghaharap sa barangay. At kalaunan ay sa mas mataas na otoridad. Doon, harapan niyang sinabi ang lahat. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Minahal ko siya. Nanginginig ngunit matatag niyang pahayag. Pero, hindi sapat ang pagmamahal kung paulit-ulit kang sinasaktan at iniiwan. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita si Mayet. Si Peter na dati mayabang at palaging may dahilan ay hindi makatingin sa kanya. Sinubukan itong magmakaawa. Mayet, akala ko ba pinatawad mo na ako? Bakit ganito? Patawarin mo na ako, Mayet. Magbabago na ako. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya natinag. Matagal na kitang pinatawad, sagot niya. Pero ang hustisya, hindi ko na kayang ipagkait sa sarili ko at sa mga anak ko. Sa huli, napanagot si Peter sa kanyang mga ginawa. Hindi man ito kaagad na bayaran ng lahat ng kasalanan, nagsimula ang proseso ng kanyang pananagutan. Isang bagay na matagal nang ipinagkait kay Mayet. Pagkatapos ng lahat, umuwi si Mayet sa kanilang bahay. Pagod, ngunit magaan ang pakaramdam. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi kalayaang tumakas, kung hindi kalayaang tumayo. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa harap ng bahay, napangiti siya. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Maraming luha, maraming pagkakamali, at maraming sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, natagpuan niya ang kanyang sarili. Lumapit si Mang Ricardo at tumayo sa kanyang tabi. Maayos ka na ba, anak? Tanong nito. Tumango si Mayet. Opo, Itay. Sa wakas, maayos na po ako. At nakuha ko na po ang hustisya. Hindi niya na hinanap ang dating pag-ibig na minsang nagpaligaw sa kanya. Sa halip, natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at ang bagong buhay na kanyang binubuo mula sa mga guho ng nakaraan. At sa bawat pagsikat ng araw, si Mayet ay patunay na ang isang pusong nasaktan ay kayang muling bumangon, mas matatag, mas matapang, at mas handang harapin ang bukas. Lumipas ang ilang taon mula nang tuluyang makamit ni Mayet ang hustisya. At higit pa roon, ang kapayapaang matagal na niyang hinanap. Ang dating tahimik na buhay ni Mang Ricardo ay muli na namang napuno ng buhay, tawanan, at pag-asa. Hindi na yun ang bahay na minsang iniwan ni Mayet. Mas naging maayos ang kanilang kabuhayan. Sa tulong ng sipag at tiyaga, napalago nila ang maliit na tindahan hanggang sa ito'y naging mas malaking negosyo sa kanilang baryo. Unti-unting nakilala si Mayet bilang isang matapang at responsableng babae. Hindi dahil sa kanyang nakaraan, kung hindi dahil sa kung papaano niya ito hinarap. Ang kanyang mga anak ay lumaki na may disiplina at pagmamahal. Ang panganay niyang lalaki ay masipag at tahimik, madalas tumulong sa kanilang lolo sa tindahan. Samantalang ang bunsong babae naman ay masiyahin at malambing, palaging nakatikit sa kanyang ina. Isang hapon, habang nakaupo si Mayet sa harap ng bahay at pinagmamasdan ng paglubog ng araw, lumapit sa kanya ang kanyang anak na babae. Nay, mahina nitong tanong. Bakit po hindi na bumalik si Itay? Saglit na natahimik si Mayet. Hindi na bago sa kanya ang tanong na yon. Ngunit bawat sagot ay pinipili niyang maging totoo.
ngunit maingat. May mga taong hindi marunong magmahal ng tama, anak. Sagot niya, marahan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo pwedeng maging masaya. Masaya po ba tayo, Nay? Muling tanong ng bata. Ngumiti si Mayet at hinaplos ang buhok nito. Oo, anak. Sagot niya. Dahil magkasama tayo at may pamilya tayo na hindi tayo iiwan. Sa di kalayuan, naroon si Mang Ricardo, nakatayo, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang anak at mga apo. Sa kanyang puso, wala nang bakas ng galit o panghihinayang. Ang natira na lamang ay pagmamalaki. Lumapit siya kay Mayet at marahang tumabi rito. Malayo na ang narating mo, anak, sabi niya. Napatingin si Mayet sa kanyang ama. Dahil po sa inyo, Tay. Umiling si Mang Ricardo. Hindi, anak. Dahil sa'yo, pinili mong bumangon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mayet ang lalim ng kanyang pinagdaanan. Mula sa pagiging isang inosenteng dalaga na madaling malinlang, naging isang matibay na ina siya. Isang babaeng hindi kayang wasakin ng kahit na anong pagsubok. Ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa kanyang mukha. Tila ba sinasabi na tapos na ang unos, at sa wakas, payapa na ang lahat. Hindi perpekto ang kanyang kwento, ngunit ito ay totoo. Isang kwento ng pagkakamali, pagsisisi, at muling pagbangon. At sa bawat araw na lumilipas, si Mayet ay patuloy na nagtatanim ng mga bagong binhi. Ng pag-asa, pagmamahal, at lakas para sa kinabukasang hindi kailanman didilim. At dito, nagtatapos ang kwento, hindi bilang wakas, kung hindi bilang simula ng isang mas matatag na buhay. Ang kwento ni Mayet ay malinaw na paalala na ang katigasan ng ulo at pagiging bulag sa pag-ibig ay maaaring magdala ng mas matinding pagsisisi. Dahil sa hindi niya pakikinig sa payo ng kanyang ama, pinili niyang sundin ang damdamin kaysa sa katotohanan. Hindi niya nakita ang mga babala patungkol kay Peter. At sa huli, siya rin ang nagtusa, hindi lang para sa sarili niya, kung hindi pati sa kanyang mga anak. Ipinapakita rin ang kwento na ang mga magulang, lalo na ang may karanasan sa buhay, ay kadalasang may mas malalim na pag-unawa sa mga bagay na hindi kaagad nakikita ng kabataan. Ang pagtutol ni Mang Ricardo ay hindi dahil gusto niyang kontrolin ang kanyang anak, kung hindi dahil sa nais niya itong protektahan sa kapahamakan. Ngunit sa kabila ng pagkakamali, ipinapakita rin ng kwento na hindi pa huli ang lahat para magbago at bumangon. Natutunan ni Mayet ang kanyang leksyon sa mahirap nga lang na paraan, ngunit ginamit niya yon upang maging mas matatag na tao at mas mabuting ina. Huwag maging bulag sa pag-ibig. Gamitin ang isip at hindi lang ang puso. Pakinggan ang payo ng magulang. Madalas ito ay bunga ng pagmamahal at karanasan. Ang katigasan ng ulo ay may kapalit na sakit at pagsisisi. Ngunit kahit nagkamali, may pagkakataon pa ring magbago at magsimulang muli. Sa huli, ang tunay na lakas ay hindi dahil sa pag-iwas sa pagkakamali, kung hindi sa pagtanggap nito at pagbangon mula rito. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!